Welcome to Donmar TV News Channel. Ito naman mga senador, kayo no? Pinagbububulan nyo kami. Bulayan yung mga lelong nyo. Hindi naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na walang kumpas ng Malacanang ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito'y matapos sabihin ni ngayon Senate President Francis Chis Escudero na siya ang kumilos upang mapalitan si Senador Mig Zubiri bilang pinuno ng institusyon at walang sino man sa palasyo ang kumausap sa kanya para iupo bilang Senate President. Giit ni Attorney Panelo, wala namang masama kung may impluwensya ng palasyo ang naging pagbabago sa Senado. Hindi ko naman kayo maintindihan. Wala namang masama kung gusto ng Malacanang na palitan. Kasi nga, ang Malacanang is always interested kung sino. Kasi meron siyang agenda. Anong agenda niya? Agenda niya yung mga panukalang batas na kailangan ipasa nyo. Okay, natural lang yan na makikialam. Okay, wala namang problema doon eh. After all, kayo rin naman na magdidesisyon. Sabi pa ni Attorney Panelo, sa panahon lang talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nangyari na walang nakialam pagdating sa liderato sa Senado. Alam naman natin, sa panahon lang ni Duterte talaga hindi nakialam. The rest, the entire presidencies ng mga nakaraan at yung present, hindi po pwedeng hindi. Alam naman natin dyan eh. Okay, yung sinasabi niyang independence, hindi totoo yun. Naging independent lang kayo sa panahon ni Duterte kasi hindi kayo pinakialaman. Kasi kung pinakialaman kayo, anong independence? Wala yan. At dahil papalapit na ang midterm elections, naniniwala ang dating Chief Presidential Legal Counsel na mahalagang kabilang sa majority block ang isang senador para matiyak ang panalo nito. Sa lalo pa, eleksyon na eh. Malapit na eleksyon, kaya iniisip ng iba dyan. Teka, pag ako wala sa majority, saan ako papuntang partido? Baka itong partido ko, wala laban to. Mas maganda yung nasa majority ako, midterm eh. Kasi pag midterm, malanalo ka pag nasa majority ka. Mga kababayan, nag-recess na ang Senado. Okay? Nagkaroon ng parang kaguluhan between, or hindi parang, nagkaroon ng pagpalit ng Senate President, which is ang utak ng lahat niyan ay si Lisa Marcos. Bago natin talakayin itong Jinggoy Lam-Kumar Makati Med issue na ito at supposedly dapat palayain na nila si Agent Morales dahil hindi naman talaga nagsisinungaling kundi itong si Jinggoy o Junggoy ang sinungaling. Okay? At obvious na may taong nasa likod nila na powerful based nga dito sa statement or press conference ni Zubiri. Jinggoy, makinig ka. Kasi binlock mo ko eh. Okay lang yan. Kalayaan mo i-block. Huwag mong pipilitin ang mga taong nakakakilala sa iyo dyan sa San Juan na yung mga pinag-i-email nila sa akin, wala lang akong time ngayon kasi nasa bakasyon grande ako. Okay? Pero kapag nagkaroon ako ng time, iniscan ko ang mga eksena. Iniscan ko lang kanina. Okay? Huwag mo akong pipilitin na talagang, not ako eh, yung taong bayan na durugin ka at ilabas lalo. Alam namin na convicted ka. Supposedly, ikaw, tandaan mo to, ikaw din, Senator Bato, kayong dalawa, kasi nag-second demotion ka para i-contempt si Morales. Sabi ko nga, wala nang aasahan ang taong bayan sa inyong mga hudas kayo. Bakit kamo? Mga kababayan, itong si Jinggoy, nung siya ay kinulong nung panahon ng Aquino administration, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw na biktima ka ng injustice. Pero ikaw mismo na dapat magproteksyon sa sinasabi mong biktima ng injustice, ikaw mismo ang promotor sa pagbibiktima ng mga katulad ni Agent Morales. Okay? So ngayon, mga kababayan, recess ngayon. I believe sabi ni Senator Bato na
papalayain daw ba nila? Hindi pa po nakakalaya si Agent Morales. Nakausap ko ang kanyang pamilya. Right? Pero bago ko i-discuss yung pinag-usapan namin, ang pagpapakulong o pagkuksite na in contempt ni Estrada at nag-second demotion naman ito si Senator Bato na hindi man lang ipinagtanggol ang tama at nagpalamon nga, sabi ko kay Jinggoy, nagpalunok. Tama ba? Nilamon siya ng bonggang-bongga. Ito ay gawa lahat ng Malacanang. Kasi right after, nag-celebrate si Liza Tanas at ang mga asawa ng mga senador na katuwang ni Liza para i-cite in contempt at gawing Senate President si Escudero. Sa kaalaman ng mga lahat, kahit anong gawin pala, kahit gaano pa ang isasagot ni Agent Morales, noong May 20, ang goal ni Jinggoy dahil sa basbas ng Malacanang ay i-contempt si Morales no matter what. Kahit anong gawin ni Morales, yan ang plano nila na i-contempt at palalabasin na si Morales ang sinungaling. Pero dito sa ating exhibit, mamaya-maya, mga palangga, sa ipapalabas ko, dapat ipatawag din ang Makati Med o Makati Medical Center. Dahil sa kisabwa, I don't know kung alam ng, bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Makati Med. Okay? Dahil sa pagsabwatan kay James Kumar, na kasabwat din ni Liza Marcos, doon nga sa napanood nating video sa CCTV na gustong aregluhin si Agent Morales through Picoy and doon sa pag-uusap kay Romy Enriquez. Ngayon, mga kababayan, kailangan ninyong buksan ang inyong isipan sa lahat. Papakita ko na susunod sa inyo. Okay? Pinost na natin to sa Buljakan. Actually, ang mensahe, mensahe ng anak, pamilya ni Agent Morales. Nakausap ko kasi yung anak niya. Ang sabi ko kanina, may nag-message kasi sa akin yung mediator namin, yung intermediary. Ngayon, ang sabi magpapa-interview daw yung kanyang anak. So ang sabi ko, I don't think na mag-i-expose ka. Sabi ko dun sa anak niya. Sabi ko, I don't think na i-expose ka pa. Tama na yung father mo na lang. Tama na lang na si Agent Morales ang ma-expose dito kasi ito'y laban niya. Although pamilya kayo, tama nang si Agent Morales ang inaapi dito, ang sinusuppress, ang pinagkakaisahan ng buwaka ng inang Liza, bangag na Marcos Jr., Jinggoy Estrada at ang mga tiwali diyan sa senador, mga yawa kamo. Ito po yung official statement ng pamilya ni Expedea. Basahin ko lang, maiksi lang naman to. Okay? Sabi dito, kaming pamilya ni Expedea Agent Jonathan Morales ay taos-puso pong nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa aming ama. Masakit man po sa amin ang mga nangyayari ngayon, naniniwala po kami na malalampasan namin itong pagsubok na dumating sa aming buhay. Dumating kami sa puntong ito dahil sa napagkasunduan naming mag-anak na manindigan siya at sa tama at katotohanan patungkol sa ginawa niyang pag-iimbestiga noong 2012 na may kaugnayan sa isang Bongbong Marcos at Maricel Soriano. Sa kabila ng mga panunuhol at pananakot na ginawa sa kanya, patuloy na nanindigan ang aming ama at hindi nagpatinag at nagpalupig sa sinuman, kahit na ito ang naging dahilan ng pagkakulong niya sa Senado. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng taong sumusuporta at naniwala sa panindigan at pinaglalaban niya. May God bless us all, the family of Expedea Agent Jonathan Morales. Okay, nakausap ko yung anak ni Agent Morales, parang kasing edad ng anak ko. Okay? Sabi ko, kumusta si Agent Morales? Okay naman daw, hinaritaran niya ng mga reading materials, mga books, mga pagkain at tubig.
Tapos sabi ko, kasi nga, hindi gano'n kagandang signal ko sa area ko. Sabi ko, may mga lumalabas na nakalaya na daw si papa mo. Sabi niya, hindi po, nandoon pa rin. Kasi nga, ang sabi ni Bato, o may na-mention ba niya na i-release nila ngayong since nag-break na o nag-recess na. So, ngayon, matagal kami nag-usap. Ngayon, isa sa tinanong ko, sabi ko dun sa anak niya, kung may sama ba siya ng loob sa akin dahil ako yung nag-leak ng PIDEA leaks. Ang sagot sa akin, hindi po, kasi desisyon naman ng daddy niya na lumabas based nga doon sa comment, di ba, doon sa kanilang statement na dumating sa punto na napagkasunduan nilang mag-anak na mandindigan siya. Tapos, yun na nga, sabi covered naman yung nilabas kong PIDEA leaks. Sabi niya, definitely, it's decision po ng daddy ko na lumabas na ma-clear din yung kanyang pangalan at masabi niya sa taong bayan na totoo na siya yung PIDEA agent, siya yung nagpumirma dun sa dokumento na yon. Ganon ang sabi niya sa akin. Kaya nga sabi ko, even though it's not my fault na mag-testify siya, inutusan ko ba si JM, si Jonathan Morales na sige lumabas ka. Actually, sabi nga ng anak niya, Miss Maharlika, naka-cover nga po yung pangalan ni Daddy dun sa PIDEA leaks. Pero he chose to speak up. Okay, sabi ko, I'm glad naman at naiintindihan. Ma'am, sabi nga nun, bata pa lang siya, talagang nakikita niya na yung father niya na biktima talaga ng injustice at patuloy na lumalaban. At dito nga sa PIDEA na kung saan belong yung kanyang tatay. Sabi ko, yes, nabasa ko nga. Sabi ko, napanood ko nga yung mga reports, yung mga laban niya in the past. So, naintindihan nila. Tapos sabi niya, naman po, in high spirit si Daddy and he's okay. But syempre, mas okay kung papalayain siya dahil injustice nga yung ginawa ni Jinggoy Estrada sa kanya at nitong Senado. Kasama na si Senator Bato. Walang exemption sa kanila, mga kababayan. Ngayon, mga palangga, ano ang Nanay Robles, thank you mga kababayan. So ngayon, sino dapat ang makulong? Itong Jutang Ginimis na to, na Jinggoy Estrada, nakasabwat ka ba ni Kumar? Kasi may picture kayo ni Kumar. Maraming kasama si Kumar sa pictures. Si Escudero na parang sweet-sweet sila na parang magjowa. Si Lisa. Tandaan nyo, itong si James Kumar. Kasama ka, James Kumar, sa listahan. Okay? Kayo nila Francis Chua, kayo ni Lisa. Kasama ka sa doon sa involved ka sa pagkikidnap. Sa pangdurukot. Na nakapandurukot ng mga bata na may basbas din si Lisa. Na si Lisa rin ang mastermind dito sa Turkey. Right? Huwag ka mag-acting, James Kumar, na ikaw ay may sakit, na ikaw ay may TIA, transient ischemic attack, na sinasabi ng iyong abogado. Mamaya, bibistuhin, nabisto ka na, pero papakita natin. Putangay na, talagang nakakagigil po eh. Ikaw, Jinggoy, makinig ka. Ikaw ba to, na nagsuri-suri ka pa kay James Kumar? I-play ko lang yung message kasi you know what, nung hearing kasi busy ako sabi ko hindi ko na panood actual pero naririnig ko lang sa akin tenga yung audio. Pakinig ko lang to sa inyo. Senator, last Friday we were going to the Parañaque prosecutor's office to file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have the report now from the doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they checked him, meron pong bara, I think 55% yung bara sa vein. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis, Your Honor. So may tubig din sa baga. So if any doctors from the Senate or from the parties, even if we bring the reports
the scans, they will be able to find the same, they will have the same findings, Your Honor. Since we are Okay. Mga kababayan, ito. Ang sabi ng kanyang lawyer na nag-suffer daw si Kumar. Okay? Dito sa mild stroke. Okay? So, tignan natin, mga kababayan. Okay? Kahit i-google nyo dyan sa lahat ng mga medical website. Okay? Transient ischemic attack or TIA. Ano daw ba ito? At ito, maiksi lang. A transient ischemic attack is a stroke that lasts only a few minutes. It occurs when the blood supply to part of the brain is briefly interrupted. TIA symptoms usually occur suddenly, are similar to those stroke but not last as long. Most symptoms of TIA disappear within an hour, although they may persist for up to 24 hours. Symptoms can include, ito yung symptoms, numbness or weakness in the face, arms, or legs, especially on one side of the body. Trouble seeing in one or both eyes, difficulty with walking, dizziness. Well, sinabi ng kanyang lawyer yan, nagkaroon nga siya ng dizziness, confusion, or difficulty in talking or understanding speech. Loss of balance, coordination, Okay. Ang sabi pa ng ng kanyang lawyer ay meron din siyang acute bronchitis. Okay, ano ba tong acute bronchitis? Sabi dito, acute bronchitis is a viral infection that causes inflammatory on the bronchial tubes which are the airways that carry air into the lungs. When body tries to fight the infection, the bronchial tubes swell, causing coughing, wheezing, chest tightness, and shortness of breath. The swelling also narrows the airways, allowing less air to pass through. Chest discomfort, fatigue, fever, Okay, ngayon, maiksi lang. Ang sabi niya, mga kababayan, ang sabi ng lawyer ay nasa Makati Medical Center. Doon ngayon, pinakita, I think, stop muna natin ito. Ipakita natin ang itsura ni Kumar noong nasa, balikan natin. Okay, ito. Ito nyo yan. Okay. Notice ha, nakita nyo, na-discuss na to, itong robe niya. Nakita nyo yung kanyang robe, hospital robe. Tapos aside from, actually, dyan sa ano na yan, ito, nakita nyo, okay? Nakapajama pa siya sa loob. Okay? Bakit natin pinapakita yan? Ayan, nakapajama sa loob. Definitely yung pajama na yan, pants, and yung polo na pajama, meron akong ganyan. Tapos ito, robe. Ngayon, mga kababayan, notice that ha. Okay. Alright. So ngayon, nasa Makati Med daw siya. So hinanap ko kung ano ba yung hospital gown sa Makati Med. Ito po yung Makati Med. Okay, present tayo. Share screen. Okay. Right. Ayan, mga kababayan. Nakita nyo? Yan ang lab gown. Okay? Oh, no, not lab gown. Yan ang hospital gown ng Makati Medical Center. Kaya sabi ko, dapat magpaliwanag, dapat ang i-contempt dito ay si Kumar ang ikulong sa kasinungalingan. At imagine nyo, mga kababayan, gusto pinapayagan nilang mag-testify sa Zoom. Pero ako, gusto nila, as a resource person, gusto nila umuwi ako ng Pilipinas. Sa unfair na pagtrato ng Jutang Ginemes na senadong ito. Yan po, Medical Center, Makati Medical Center. Magpaliwanag kayo. Bakit, di ba, ganyan ang hospital gown. At merong logo yan. Tignan pa natin dito, ha. Merong logo sa left. Dito, oh, ayan, oh. Sa left ang nakalagay, Makati Med. Tignan natin kung may iba pang mga, may iba pang uniform. O, ayan. This is lab. O, yan, ito. At ikapapanganak lang nito. But, ito, tignan natin. Ayan, tignan natin mga palagay. Ayan, merong, although ito, babae, may color coding, pink. Ayan, no. So, meron talagang logo. Okay? Merong logo. Tignan natin ito. Ayan. Alata nyo yan? Yan. Pumunta ako sa Makati Medical website. So, stop na natin yan. Okay? Gusto ko lang i-prove sa inyo na wala
wala si James Kumar sa Makati Medical Center. At ngayon, mga kapalagga, kaya siya dapat ang ma-cite in contempt. Ito dapat ang tutukan ng itong Jinggoy na ito. But what do you expect with Jinggoy? Ang intention niya talaga is to contempt, to cite in contempt kay Morales. So ngayon mga kababayan, bakit ba nagsusuot ng hospital gown ang mga pasyente sa ospital? 'Di ba? Kasi kung may mga tubo ka, may swero ka, or may opening ka, may colostomy ka, o kung anuman na medical attachment sa iyong katawan ay accessible sa mga medical practitioners. Paano ngayon kung may mga eklabush, mga tubo-tubo yan si Kumar, which wala naman, naka-complete outfit siya, nakapajama sa loob at naka-robe siya. Yan ang sinusuot kapag nagbabakasyon ka. Okay? Kapag nasa hotel ka. Feeling what? Nasa bakasyon ka. So, ito'y panglilin lang sa Senado. Panlilin lang sa taong bayan na ayaw i-contempt ni Jinggoy Estrada at ni Bato. Kasi bakit kakilala nila si Kumar? Ano ang kanilang mga business dealing? Pero si Morales na nandoon, hinarap sila ng eye to eye. 'Di ba? Flesh to flesh. Kinontempt kasi yan ang utos ni Lisa Tanas, kapalit ng posisyon o baka panalo sa loto na naman nung may nalo na naman sa loto para i-contempt, cite in contempt si Morales. Ngayon mga kababayan, nakita nyo na ang hospital gown ng Makati Med ay ibang-iba doon sa palabas ni Kumar. Sabi ko nga, yung kanyang costume designer, costume director is palpak. Dapat man lang, may power naman si Lisa. Dapat naman Lisa, sanay ka naman magnakaw, buha ka ng Genemis ka. Nagnakaw ka sana ng hospital gown sa Makati Med para kumpleto ang drama ninyo. So ngayon, alam niyo naman siguro na kaya nag-hospital gown ang pasyente, mga kababayan, para sa konbinyente. Both parties, pasyente, nurses, doctors, para, syempre, at ang tali niya nasa likod. Di ba? Alam niyo yan, di ba? So ngayon, mga kababayan, ano ang eksena ngayon? So right after ay nakipag-meet up, ito nga nagsisend sa akin kanina. Okay? Nakipag-meeting, okay, ano sabi dito? Right. Nakipag-meeting, itong si, nakikita ba dito? Ayan. Nagpost si Lisa Marcos sa kanyang Instagram, pero binura niya rin later. I think binalik yata. Tignan ko lang Instagram kung binalik niya, ha. Nakipag-meeting nga dito, o nag-break bread daw sila. Okay? Tingnan natin ang hitad na kidnapper, si Lisa Marcos. Binalik niya na. Okay? So, 9 hours ago. Nung pinost niya ito, after 5 minutes, binura niya. Okay? Sabi niya, had a nice time breaking bread with the senators and their spouses. So, kasama si Robin Padilla. Ayan, ang picture na yan. Ating nakikita. Ay, malabo. Nakaano kasi ako eh. Okay. Wag na. Okay. Pupuntahan nyo na lang sa Instagram niya. Kasama si Robin Padilla, si Cayetano na dating sinasabi na si Marcos pati oras ay ninakaw ni Marcos. So, ganito talaga ang politika. Magkano kaya ang kapalit sa bunganga ni Cayetano o lahat ng mga senador, okay, na nagiging tuta ni Lisa Araneta Marcos. So, sino yung nandoon? Oh, ayan si Tulfo, si Escudero, Villar, ayan si Estrada, si Legarda. Sino to mga to? Cayetano, is this Pia Cayetano? Yeah, Pia Cayetano, magkapatid. At si Gatchalian. At saka is this Tolentino? Yeah, Tolentino. Anyway, mga kababayan, napag-alaman natin na kahit anong gawin, kahit ano pang isagot ni Morales doon sa Senate hearing, ay ang misyon ni Jinggoy is to convict Morales. To cite in contempt Morales. Kaya planado nila. Kaya right after, nag-celebrate ang mga senator dahil nga sa utos ni Lisa Araneta Marcos at ni Marcos Jr.
para pahirapan o i-cite in contempt si Morales. At mismong lumabas sa bibig ni Mig Zubiri yung pagpapaalis sa kanya, 'di ba? Ang supposedly parang coup, okay? Doon sa loob ng Senado ay talagang pinlano na since January pa lang this year na ito. So ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw na itong ginagawa sa pagpigil o cancel for a while nitong PIDEA leaks na ito, ang utos si Marcos Jr. at itong si Bangag at itong si kidnapper. Pareho lang yan sila, Bangag at saka kidnapper. Di ba? So ngayon, mga palangga, nandyan pa si JM, si Jonathan Morales sa loob. Actually, nag-aalala din ako sa kanya kasi nga, although nakarating sa atin na maayos yung treatment sa kanya, pero ito'y patunay, mga kababayan, na talagang tinrabaho siya ni Lisa at ni Matos Jr. para patayin ang issue nga dito sa PIDEA leaks na ito. Imagine nyo, ang mga drama-drama ni Jinggoy na talagang inano niya si Morales, na kinontempt niya, naipaliwanag na paulit-ulit na lang, na-explain niya na yung sarili niya tungkol sa PDS na yan. Pero dahil siya ay talagang ang misyon niya, gawin yon kay Morales, yun ang naging kahinatnan. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, ang dapat i-contempt dito, itong si Jinggoy dapat ibalik sa kulungan. Yang jutang gininang yan, ikaw dapat ang ibalik sa kulungan. Magkano ang bayad sa'yo? Magkano, hindi pa ba sapat, Jinggoy, ang mga nineknok ninyo ng pamilya mo? Convicted nga plunderer ang pamilya mo. Pinardon lang. Hindi ka na nahiya. Na supposedly, the same with the Marcos, i-redeem mo sana, kung may ma-redeem ka man, ang tatay mo, na isang hibla na lang, di ba? Papatungo na kung saan siya patutungo. I'm not gonna say bad about your father dahil hindi naman siya issue dito ngayon. Okay? In respect pa rin. Dahil elderly na Pero ikaw, anong ginagawa mong panggigipit? Dapat mo protektahan mo ang injustice na ginagawa na katulad kay Morris, pero ikaw mismo ang promotor. Ito mga drama-drama ni James, na pag-usapan nyo ito, na kunyari, Your Honor, nasa ospital siya. Ano sabi ng kanyang abogado, ni James Kumar? Na hindi daw siya pinayagan ng doktor, but that James wants to speak up. O ano sabi ni Kumar? Mr. Chair, sabi niya, gusto ko po matapos na ito kasi dinadrag yung pamilya ko. Yung mga bagay-bagay na wala akong kinalaman. Walang kinalaman? Ang daming kaso ni Kumar andyan sa social media. Supposedly, i-deport siya based dyan sa social media post na inulat natin nakaraan. Nang chuba-chuchu siya, nangga, nang chuk-chak siya, nang labag sa batas. Nandyan din sa social media yan. Dapat ito tutukan nyo, itong mekos-mekos na to, kung ano pa ang mga kaso, ano ang involvement ni Chis Escudero? Magjowa ba sila? Bakit sobrang sweet ang kanilang picture? Ano ang involvement ni Kumar sa mga politikong ito? Kasi ang pangalan ni Kumar, sa inyong kaalaman, James Kumar at ni Lisa Araneta Marcos at Chua, magkadikit sa UN na final ng distressed mother na sila ay kasabwat o nag-connive sila, nag-conspire sila sa dukot sa mga bata. Kaya nga, kung matino ang gobyerno natin, ayang si Kumar, lalabas ang lahat ng kasalanan niya, ang lahat ng involvement niya, na siya ay sangkot sa mga illegal. Di ba yung ano natin, may nag-email sa atin na noon pa ang trabaho nila ay mag-extort. Based doon sa email na natanggap natin, nag-i-extort kasabwat ang PNP at kasama na rin ang PIDEA at NBI na mambibiktima sila, kukuha sila ng mga minor de edad
na mga kababaihan, tapos bibiktimahin ang mga negosyante na mga mayayaman, then si negosyante, bibit-bitin itong si minor de edad sa hotel, kung saan man. Tapos kunyari, to the rescue ang NBI, at ayon sa ating source, etong si Kumar ay part of it. Tapos i-extort nila, puntahan nila dito sa hotel na ito, tatakutin si businessman na minor de edad yung hawak mo. This was ERAP time pa, actually. Magbayad ka ng 3 million, 5 million, 6 million para hindi ka makalaboso. So maghahati-hati ang NBI, ang mga pulis sa kasabwat at si Kumar. Na-report na natin yan based sa informant natin. Pero bakit ayaw galawin? Bakit si Senator Bato ay nagsuri-suri pa dito kay Kumar? Sorry James ha, kasi nasa ospital ka. Yung mga utak ninyo, mga senador kayo, hindi nyo ginagamit para sa tama. Ginagamit nyo ang mga utak nyo para protektahan ang mga sindikato. Kung talagang gusto nyo lang, mga kababayan. Ito. Kung talagang gusto nyo talagang ito, patunayan sa taong bayan na kayo ay nasa tama. Dito sa pinresent ni Kumar na siya ay nasa ospital, mga kababayan ng Makati Medical Center, nakita nyo kanina na ipinresent natin sa inyo na hindi yan ang hospital gown na ginagamit ng mga pasyente sa Makati Med. Sa halip, may mga taga Makati Med ba dito? May logo pa yung kanilang hospital gown. So yung hindi, yung suot-suot ni Kumar na nasa hotel siya at naka-pajama pa siya ng bonggang-bongga. So ito'y si Kumar ay sinungaling, pero sa halip, humingi pa ng kapatawaran si Senator Bato. Ano ang sabi niya dito? I apologize. Sinulat ko yung sinabi mo, Senator Bato. Nag-apologize ka pa kay Kumar. Ang sabi kasi ni Kumar, okay, Mr. Chair, gusto ko pong matapos na ito kasi dinadrag yung pamilya ko. Kunyari, bulol-bulol siya. Wala ka man lang nakitang may sipon siya o may ubo siya as effect doon sa may tubig daw siya sa lungs at meron nga daw siyang mild stroke. Wala kang makikitang manifestation na siya ay hirap na hirap. Sa halip, yung acting niya na nadadamay po yung pamilya ko nito, parang ngongo. Para lang siyang umarte na kunyari siya may sakit. Nadadamay na stroke na po ako. Alam mo, Kumar, buwa ka ng Genemis na napakasinungaling mo. Ilan ang chinukchak mo based doon sa what? Sa mga article na lumabas dyan. Ilan? Ano ilan? May ginorgor ka ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, si Lisa at si Kumar confirmed na magkasabwat yan. Dahil si Kumar at si Lisa ay kasabwat sa pag-extract o pagdukot sa mga kabataan sa Turkey. Soon ay ipaparinig natin sa inyo ang abduction na ginawa ni Lisa at kasabwat yan sila Kumar at sila Chua dun sa mga bata. Ipaparinig natin ang video. Actually, video siya, pero audio dahil ang audio lang ang pinaka-importante dahil nga ang mga bata nag-iiyak during that time na inutusan o minastermind ni Lisa na ipadukot ang mga kabataan at kasabwat si Kumar Sana, yung taga-AFP. Okay? Na mga nag-extract kay Lisa, dito sa mga bata na inutusan ni Lisa, you have to speak up. Kayo mismo na pinload, na tinanggal sa trabaho, sinunod nyo ang utos ni Lisa Marcos, dapat kayo ay magsalita dito, mga sir, mga ma'am. Ngayon, anong sabi ni Kumar? Na-stroke na po ako. Na-stroke na po ako lahat-lahat dahil dito. Hindi na po tama ito. Okay? Hindi tama. Yung pakikipagsabwatan ni Kumar, based dun sa CCTV. At ni Lisa na gustong aregluhin o baka ipagurgur si Morales. Hindi ba tama ba yon? Senator Bato, Jinggoy Escudero na ngayon nakuha mo na, ha? Bukbuk, Senator Bukbuk. Marami naman pang shopping yung asawa mo, ano? Galing talaga, mga buwaka ng ina. Ang galing talaga ng mga inayupak na ito. Kaya dapat nyo nang gawing abo yung Senado na yan. Ano sabi mo, Kumar? Ang arte mo,
kasinungalingan, ikaw dapat ang nakakulong, hindi sa baba ng Senado. Nakakulong ka sa totoong rehas. Dapat nga hindi lang kulong eh. Dapat matunaw na kayo lahat. Dapat, you know, ang parusa sa inyo ay kamatayan sa lahat ng ginagawa ninyo. Ano sabi mo? Para niyo na akong pinagbintangan. Okay? Pinagbintangan sa mga bagay na wala akong ginawa. Yan bang may sakit? Hindi ganyan ang arte, gago. Hindi naman po tama ito. Yung pangalan ko, yung pangalan ng pamilya ko, ang pangalan mong mabaho. Na kung gagawin lang ng senador at ng justice, ng Department of Justice, ay dapat, kung may bitay sa Pilipinas, wala ka na sa mundong ito. Si Lisa dapat wala na sa mundong ito. Si Marcos Jr. dapat wala na sa mundong ito. Kung may bitay lang sa Pilipinas, sa pagiging sangkot nila sa kidnapping, smuggling, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Oh, ano sabi niya? Ang pangalan ko po ng pamilya ko, sinisiraan. Sinisiraan ka? Binanggit ka ni Picoy o ni Eric Santiago na ikaw ang tumawag sa kanya, nag-usap kayo ni Lisa. Alam mo, itong mga senador, ikaw Senator Bato at Jinggoy at Escudero, kung kayo ay para sa taong bayan, yung CCTV na yon, pwede nyong ipasomon si Picoy nasaan ang call record. Whether WhatsApp man yan, Viber man yan, o kung ano ang ginamit nilang way. Nung nag-usap sila ni Kumar para utusan si Picoy na kausapin din itong si Romy Enriquez para aregluhin si Agent Morales. Mga kababayan, nakita niyo kung gaano kawalang kwenta ang mga buwaka ng inang mga senador. Ang dinurog ni Jinggoy ay ang PDS ni Morales na paulit-ulit sinagot kasi yun ang utos ni Lisa sa kanya is cite in contempt. Pero yung anggulo sa CCTV na rinig na sinabi ni Picoy na nag-usap si Kumar at si Lisa o Lam. Napakadali lang yun. Isomon o yes, ipakita saan kayo nag-usap. I-cross-exam. Pero kinross-exam ba ng mga senador? Kinross-exam ba ni Bato? Ni Bukbok Escudero? Ni Jingay Estrada? Yung mga yawa na nandoon? Kinross-exam ba nila si Picoy? Saan kayo nag-usap? Regular phone ba? Landline ba? WhatsApp ba? Facebook Messenger ba? Wala. Kasi kitang-kita na protektado ng Senado si Kumar. Dahil mismo si Escudero ay meron silang sweet picture ni Kumar. Dapat nga magpaliwanag ang mga jutang genimis na ito, bakit si Escudero may sweet picture, puntahan niyo po sa Buljakan, na nakalagay yung ulo ni Kumar dito, nakaganyan. Nandyan sa Buljakan. I think meron ako dito. Magpaliwanag itong si Escudero, ano ang relasyon nila? O ano, relasyon o transaksyon nila? Diba? Kaya ka ba, Escudero, nagpapalagay ng kilay dahil kay Kumar? Hindi dahil kay Hart, kundi dahil kay Kumar. Ano yung picture na yan? Bakit nakalagay? Meron bang matinong lalaki na mag-fan ka lang? Tapos yung ano mo, yung iyong mukha nakalagay dyan? Kung babae yan, okay lang. Ano relasyon nyo? O dyan, wala kang kilay, o Escudero. Wala ka pang kilay dyan. Kaya siguro nagpalagay ng kilay? Kaya ba ayaw nyo i-cross-exam yung mga pinag-usapan, yung mga taong involved sa CCTV? Ha? Senator Bokbok Escudero, kaya ka ba na-convince ni Hart, nagpalagay ng kilay para mas maganda, maganda yung alindog mo? Ano ang relasyon mo kay Kumar? Ano ang relasyon ni Jinggoy kay Kumar? Ano kayo, threesome? Threesome sa Pangdorobo? Tapos ikukulong nyo diyan sa Senado, isa-cite in contempt nyo. Kasi yun ang gusto ni Lisa. Ayaw nyong pag-usapan yung CCTV na yung buhay ni Morales ang nakataya dahil pwedeng ipagurgur ni Lisa.
Hindi nyo kinross exam kung saan nag-usap si Picoy at si Kumar. At si Kumar, madali lang yan isomon kung gusto nyong gawin ang inyong trabaho. Pero mas pinili ninyong tumanggap ng what? Ng posisyon. Tumanggap ng pera. Well, kasabay ng posisyon ay pera. Kakamal na naman kayo ng pera, mga yawa kayo. Kaya sabi ko paulit-ulit, dapat wala ng gobyerno ang Pilipinas. Dahil ang gobyerno mismo ang kalaban ng bayan. Doon sa mga kapapasok lang, balikan yung pinakita ko sa Makati Med, ano nila? Yan ito. Screenshot tayo dito. Okay. Ayan po, in-screenshot natin. Ayan, patago lang na yung mukha ng... Okay. Ayan, di ba? Oh. Yan ang uniforme gown ng Makati Med. Pinakita na natin kanina yan. But anyway, mga kababayan, ito pa isa, oh. O, tinignan ko, oh. Makati Medical Center. Makati Medical Center, April 20. Okay, ayan. Nakita nyo? O, ayan, oh. Makati Medical Center. Ganyan ang kanilang gown. Okay? Ganyan yung kanilang hospital gown. So, ibig sabihin, itong Makati Medical Center dapat ipatawag din sa Senado. Pero anong expect natin? Ipapatawag ba ito ni Escudero? Sinasabi lang natin dito yung dapat na ginagawa ng mga buwakan ng inang ito. Kaya kayo dyan, ha, sa Pilipinas, dapat i-question nyo, i-raise nyo dito sa Makati Medical Center na dapat hindi masira ang reputasyon ninyo. Magpaliwanag kayo, yan bang hospital gown, yung inyong official hospital gown na ginagamit sa pasyente, na katulad ni Kumar, na ito ay robe at nakapajama pa sa loob. Makati Medical Center. Makati Medical Center. Magpaliwanag kayo dahil mismo ang abogado ni Kumar ay nagsinungaling na ang kanyang kliyente at inyong pasyente ay nasa Makati Med. Ang inyong gown ay mayroong logo. Nakalagay dito Makati Med. Pero wala. Si Morales, imbis na palayain ng mga buwaka ng inang senador na to, nandyan pa rin ngayon, nag-resist na yung mga hayop na yan. Kaya sana dyan sa Pilipinas, meron naman, nakipag-coordinate naman tayo dito sa ating mga palangga, lalo sa mga vlogger, kila Joey, na we have to help Agent Morales para erase ang issue na yon. Yang Makati Medical, boljakin nyo ng boljakin. Pumunta kayo sa website nila, yung pinakita ko kanina sa kapapasok lang, na itapat ninyo yung lab gown nila, hospital gown at ni Kumar, di ba? Nakakakuha na kayo ng idea, pumunta kayo nandyan sa Facebook nila, mamaya gagawin ko pagkatapos natin mag-vlog, itapat ninyo na may logo yung gown. So dapat sa kasinungalingan ni Kumar, siya dapat ang nakakulong, hindi sa Senado, tunay na nakakulong sa selda. Nakita niyo ang injustice, mga palangga. Makati. Actually, may-ari ng Makati si Terry? No. May nabasa ako kanina actually. Nabasa. May classmate ako, kailan ba niya ito sinabi sa akin? Couple of years ago, na si Maricel Soriano ay dyan din nilambon, dyan din do sa ilalim, sa Makati Med ni rehab. Diba? May taga Makati Med ba dito? Meron bang rehab dyan sa ilalim? Basta ang term niya sa akin, nasa ilalim. Doon daw yun, yung mga pasyenteng, mga high profile. Baka si Marcos Jr. once na rehab din, I don't know. You know, posible. Pero dyan daw ni rehab sa Makati Med. So it's not, you know, wala tayong problema doon kung ni-rehab siya, di okay, that's good news kung na-rehab siya. Pero nakikita naman yung manifestation sa isang gumagamit, di ba, sa, you know, in general, na yung gumagamit ng pulburon, nandoon pa rin yung mga ngiwi-ngiwi. Okay? Okay, sabi ni sino nagsabi nito? Okay. Ito pala, si RN487 dito. Marlica, another falsification, acute bronchitis requires patient oxygen. Pero walang nakalagay ng oxygen. Exactly. Good, palangga. Good observation. Ayun na nga, kasama na doon sa nakapajama siya, di ba? Dapat may mga medical attachment yan. Okay?
kahit wala kang medical background, you as a regular, wala kang medical background, alam mo na kahit papaano kung kailangan niya ng IV or wala kang well, you know what, wala tayong dapat pagtalunan doon eh. Kasi the fact na hindi siya naka-hospital gown na Makati Med, pinagloloko niya ang taong bayan at niloko niya ang Senado. At hindi niyo ba yan nakikita, Senator Bato? Nagsuri-suri ka pa sa kanya. Ikaw na lang kasi, well, paano pa kami maniniwala sa'yo, Senator Bato? Since ikaw pa rin ang chairman dyan, ito, I challenge you. Ikaw pa rin ang chairman ng committee na yan, ng Pulboronic Community, ituloy mo yang PIDEA leaks na yan at ipasomon mo. Hindi kita sa pinangungunahan. Hindi naman dapat kami nagsasalita dito kung ginagawa mo yung trabaho mo. As a chairman, ipasomon mo ang Medical City. Makati Med. Sorry, nag-mix up tayo. Makati Medical. Okay? Makati Medical Center. Yun, di ba? Ang minention niya dito minention ng kanyang lawyer. Makati Med. Yeah, it's Makati Medical Center. Ipasomon mo yan ang mga doktor, yung pumirma sa medical certificate ni Kumar na siya ay naka-confine during that time sa hearing na yun. Kung gagawin nyo ang trabaho ninyo, madali lang hulihin yung mga sinungaling. Pero paano nyo mahuhuli kung kayo mismo ay promotor ng sinungaling katulad ni Jinggoy? Ikaw, Jinggoy. Kahit i-block mo ko, yung bunganga ko, lalabas at lalabas dito. Huwag mong pipilitin yung mga taong kakilala ka. Hindi ako eh. Dahil di naman kita kilala personally. Huwag mo daw pipilitin ang mga taong kakilala ka na ilabas ang mga dapat ilabas. Nag-message sa akin, okay, kanina. Mga taga San Juan. Maliban dun sa mga binabae. Okay? Baka gusto mo pang i-list daw nila ang mga pangalan ng pinapasweldo mo. Binibigyan na kita ng hint kung anong ibig kong sabihin. Okay? Jutang Genimis kayong dalawa. Kayong lahat, not palang dalawa. Kinulong nyo si Morales ng labag sa batas dahil inutusan ka lang ni Lisa Marcos at ni Bangag Jr. Mga kababayan, ikaw, Senator Bato, nung pangalawa, natuwa na kami sa'yo dahil nanindigan ka. Tapos sabi ng iba na mga DDS, sabi ng mga supporter ni Pangulong Duterte, na iba na wag anuhin si Senator Bato. No! Independent ako. Wala akong pakialam kung BBM o DDS si Senator Bato. Ang pinakikialaman ko dito sa ngalan ng katotohanan. Senator Bato, hindi mo kailangang pilitin ang taong bayan. Ikaw, awatin o kung sino man ang nagkikriticize, gawin nyo ang tama. Niloko ka ni Kumar, nakasabwat ni Lisa, according sa video, na magpapagurgor kay Morales. Niloko ka, nagsorry ka pa, naawa ka sa acting ni Kumar na nakahiga sa bed ng hotel. Ipasomon mo ang Makati Medical Center. Bakit si Kumar ay naka-robe? Hindi actually, yan ang pinaka nakita ng taong bayan na nagsori-sorry ka pa. Nasabi mo, hindi na, kawawa naman, tsaka na lang tayo mag-usap, James. Nakita mo, Senator Bato, yung treatment mo, kayong lahat ni Jinggoy, treatment nyo sa mga kriminal o sa mga, not kriminal yung mga sinungaling. Well, kriminal, based dun sa si Kumar, based doon sa post sa social media, na pakalat-kalat siya na senior natin, na siya ay sangkot sa pangchuchukchak, sangkot sa extortion, sangkot sa lahat. Nagsusorry pa kayo, nagbabait-baitan pa kayo. Pero sa isang Pilipino, katulad ni Agent Morales,
Masyado kayong harsh at sinisigaw-sigawan mo pa. Kasama ka rin doon, Senator Bato. Ipakita mo ang angas mo kay James Kumar na kasabwat ni Lisa Marcos sa pag-areglo at paggugurgur o naudlot. I hope talagang mauudlot at hindi nila gurgurin si Morales. Yan ba ang larawan ng mga senador? Uto-utuin lang kayo? Sorry-sorry na? Hindi. Pero kay Agent Morales, hindi ka nag-sorry. Kay Picoy, nag-sorry ka, Senator Bato. Ay, sorry Picoy ha, ganyan, na-cite in contempt ka. Kay Morales, hindi ka nag-sorry. Anong pinapakita nyo dito, mga putang? Mga buwaka ng ina nyo lahat?